Minsan, kahit gaano kayaman ng isang tao, may mga bagay pa rin hindi kayang bilhin tulad ng tunay na pagmamahal o pamilya. Si Andrea Villanueva, 25 taong gulang, ay isang kilalang CEO ng isang event company. Sa paningin ng marami, perpekto na ang buhay niya. May mansyon, may luxury car, may sariling negosyo. Pero sa gabi, mag-isa siyang kumakain ng dinner. Mag-isa siyang humihiga sa malamig na kama. At higit sa lahat, mag-isa siyang nangangarap ng isang bagay. Anak. Hindi ko na kailangan ng asawa. Gusto ko lang ng anak. Yung akin lang. Yung hindi ako iiwan. Kaya nang sumapit ang kanyang ika-25 kaarawan, nagdesisyon siyang dumaan sa artificial insemination gamit ang sperm donor. Confidential, medical, legal, safe. Pero may problema. Hindi nagtagumpay ang unang cycle. Hindi niya alam kung dahil sa stress o kondisyon ng katawan niya o sa mismong sperm na ginamit. Basta ang alam niya, bigong muli ang pangarap. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Marco de la Cruz sa kanyang mundo. Isang 26 na taong gulang na construction worker, matipuno, gwapo sa simpleng paraan, at may titig na parang kaya kang basahin sa kaibuturan. Hindi siya edukado, pero marunong rumespeto. Tahimik pero may dating. Una silang nagkita sa site ng itinatayong pavilion ng kumpanya ni Andrea. Si Marco ang nagbitbit ng semento, habang siya naman ang bumisita para mag-inspeksyon. Isang insidenteng pagbagsak niya mula sa madulas na bahagi ng site ang naging dahilan para masalo siya ng binata. Literal, sa pagkakayakap sa kanya ni Marco, doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Mainit ang bisig niya, mabango sa kabila ng pawis, at bakit parang ang tibok ng puso ko bumilis? Hindi niya yun pinansin noong una, pero makalipas ang ilang araw, habang iniisip muli kung sino ang susunod na sperm donor, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Bakit hindi ko na lang siya tanungin? Si Marco. Isang hapon, ipinatawag ni Andrea si Marco sa opisina niya. Nakaligo ng binata, bagong t-shirt at maong. Medyo kinakabahan. Ma'am, may problema po ba sa trabaho? Wala, Marco. Wala sa trabaho to. Personal to. Napakunot noong binata. Napalunok si Andrea at sa buong lakas ng loob, sinabi niya, gusto kong magkaroon ng anak at gusto ko sanang ikaw ang maging sperm donor ko. Nanlaki ang mata ni Marco. Parang tinamaan ng hollow block sa noo. Ma'am, anong ibig niyong sabihin? Yung sa ospital? Parang lab test lang? Oo, ganun sana. Bibigyan ka ng bayad, confidential, walang obligasyon. Tahimik si Marco, pinagmasdan niya si Andrea. Ang kanyang amo, matalino, elegante, pero sa sandaling ito'y parang batang naglalakas loob humingi ng tulong. Bakit ako, ma'am? Ang dami pong pwedeng piliin, may doktor, may foreigner, may artista, siguro. Hindi ko alam, pero ikaw ang unang pumasok sa isip ko. Malusog ka, mabait, wala akong makitang mas babagay. Tahimik muli. Sa loob ni Marco, may halong takot at kakaibang saya. Akong pipiliin ng isang katulad niya? At matapos ang ilang saglit, tumango siya. Okay po, kung gusto niyo, tutulong ako. Pero, ma'am, may tanong ako. Ano yon? Kung sakaling hindi gumana, pwede ba nating subukan sa natural na paraan? Sa loob ng opisina ni Andrea, tahimik na bumagsak ang bawat segundo. Hindi makatingin si Marco ng diretsyo. Kinakagat niyang loob ng pisngi niya. Wari pinipigilan ng sariling matawa o kabahan. Si Andrea naman, nanginginig pa ang kamay habang mahigpit na hawak ang ballpen na kanina pa niya pinaglalaroan. Natural na paraan? Paulit-ulit sa isip ni Andrea. Hindi ba't itong gusto kong iwasan? Huminga siya ng malalim. Marco, seryoso ka ba sa sinabi mo? Pinilit ni Marco na ngumiti.
Pinahid niya ang sariling batok na tila nanglalagkit na sa kaba. Ma'am, kasi po kung gusto niyong makasiguro, baka mas maganda po na yung natural. Mas mataas daw po kasi ang chance na mabuntis. Sabi sa internet. Namula si Andrea. Hindi niya alam kung maiinis, matatawa o mapapahiyang lubos. Hindi ito biro, Marco. May bayad ang serbisyo, pero walang ibang kasama. Gusto ko lang magkaanak, hindi ng boyfriend o asawa. Napakamot ng batok si Marco. Tila napatamaan. Bumuntong hininga siya ng malalim. Alam ko po, pero sa totoo lang, ma'am, gusto ko rin tulungan kayo. Pero hindi ko po maiwasan isipin kung magiging mas mabilis kung natural. Lumapit si Andrea. Halos isang dipa na lang ang pagitan nila. Tinapik niya si Marco sa braso. Bibigyan kita ng sapat na bayad. Confidential ang lahat, pero natural. Baka mahirapan ako. Medyo lumambot ang mga mata ni Marco. Parang may lungkot at pag-unawa. Kung ayaw niyo po, wala pong problema. Pero ma'am, gusto ko lang sabihin, hindi ako yung tipo ng lalaki na mananagot. Kung sakaling natural ang mangyari, aalagaan ko po kayo at lalo na po yung magiging anak natin. Kung gusto nyo. Natigilan si Andrea. May kung anong kirot sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na sa simpleng construction worker, maririnig niyang mga salitang, aalagaan ko kayo. Marco, hindi ba mabigat yun para sa'yo? May pamilya ka ba na kailangang alagaan? O girlfriend? Umiling si Marco. Tiningnan siya ng diretso sa mata. Wala po akong asawa. Wala rin akong nobya. Nagtatrabaho po ako para makatulong sa nanay ko. Pero ma'am, kung sakali pong maging natural ito, hindi ko kayo pababayaan. Lalong bumigat ang dibdib ni Andrea. Hindi niya akalaing lalaki pang makapagbibigay ng ganoong seguridad. Samantalang siya mismo, takot na magmahal. Lumipas ang 2 araw. Nagpunta sila sa isang fertility clinic. Suot ni Andrea ang isang malaking sunglasses at scarf para hindi makilala. Si Marco naman nakayuko at tila nahihiya habang pinupuno ang mga forms. Ma'am Andrea, Mr. Marco, kami nang bahala. Mabilis lang ito. Kailangan lang po ni Marco mag-sperm collection. Confidential ang lahat. Namula si Marco. Nagulat nang iabot sa kanya ang isang maliit na sterile cup. Ma'am, dito po ba talaga? Napatawa ng bahagya si Andrea kahit nahihiya rin siya. Huwag kang mag-alala. Routine lang to. Pinatuloy si Marco sa isang maliit na kwarto. Sa labas naghihintay si Andrea. Namumula at medyo natatawa. Diyos ko, hindi ko akalaing darating ako sa punto na maghihintay ako sa labas habang may gumagawa ng ganun para sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Andrea sa klinika. Mag-isa. Halos hindi siya makahinga habang kinakausap ng doktor. Ma'am, we're sorry to inform you na hindi successful ang insemination. Hindi po kayo nabuntis. Para siyang binagsakan ng mundo. Paglabas niya ng klinika, malamig ang hangin. Pakiramdam niya kahit sikat ang araw parang bumubuhos ang ulan. Nasa parking lot na siya nang bigla niyang marinig na may tumawag sa kanya. Ma'am Andrea! Nagulat siya. Naroon si Marco. May dalang supot ng pansit canton. Pawisan, pero nakangiti. Marco, anong ginagawa mo rito? Lumapit si Marco. May bakas ng lungkot sa kanyang muka. Sinabi ni doktor na wala pa ring resulta. Ma'am, baka pwede na nating subukan yung sinabi ko. Kinurot ni Andrea ang tulay ng ilong niya. Pinilit ngumiti, kahit naluluha. Marco, baka hindi tama to. Hinawakan ni Marco ang siko niya. Marahang-marahan. Hindi ko po kayo pipilitin. Pero gusto ko po talagang tulungan kayo. Hindi ko na po alam kung paano. Pero kung willing po kayo, gagawin kong maingat. At seryoso ako. Hindi po ito laro para sa akin. Hawak ni Andrea ang papel ng klinika, kung saan nakasulat ang katagang. Naglalakad siya pa uwi. Mabigat ang mga hakbang. Parang may malaking butas sa dibdib niya.
Hindi niya akalaing muling mabibigo. Pangalawang beses na to. Ilang beses pa ba akong magkakamali? Mula sa malayo nakasunod si Marco. Hindi siya makalapit agad. Pinagmamasdan lang niya si Andrea. Parang gustong yakapin pero natatakot. Ma'am, gusto ko lang pong sabihin. Hindi niyo po kasalanan to. Nagulat si Andrea. Lumingon siya, nangingilid ng luha. Pero bakit ganito, Marco? Hindi ba't dapat simple lang to? Magbabayad ako, tapos magkakaanak ako. Bakit parang pinapahirapan ako ng mundo? Lumapit si Marco, dahan-dahan. Parang batang maingat na humawak sa laruan na baka mabasag. Hindi po kayo nag-iisa. Kung gusto niyo pong subukan yung natural. Ma'am, andito ako. Hindi po dahil gusto ko lang, kundi dahil gusto ko kayong tulungan. Natigilan si Andrea. Doon niya lang napansin kung gaano kabuo ang tingin sa kanya ni Marco. Hindi ito tingin ng isang empleyado sa amo, kundi tingin ng isang lalaking handang magsakripisyo. Sa kanyang mansyon, naupo si Andrea sa gilid ng kama. Isang malamig na gabi, kumikislap ang ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Hawak niya ang cellphone. Tinititigan ang contact number ni Marco. Ilang beses niyang tinangkang pindutin, pero kinansela niya. Paano kung tama siya? Paano kung natural na paraan talaga ang kailangan? Pero, papayag ba akong ibigay ang sarili ko sa kanya? Sa ganung paraan? Pumikit siya, huminga ng malalim. Hindi maalis sa isip niyang mga sandaling natititigan siya ni Marco. Lalo na noong nahulog siya at nasalo ng binata. Ramdam pa rin niya ang init ng mga braso nito. Kinabukasan, ipinatawag niya si Marco sa opisina. Pumasok si Marco, halatang kinakabahan. Suot ang simpleng polo shirt, medyo amoy pawis dahil galing sa site. Pero maayos pa rin tingnan. Marco, upo ka. Umupo si Marco, naglalaro ang mga daliri sa kanyang tuhod. May tanong ako. Kung sakaling gawin natin ito, natural, sigurado ka ba na kaya mong responsibilidad? Napatingin si Marco sa kanya, diretso, hindi umiwas ng tingin. Ma'am, hindi po ako mayaman. Hindi ko po kayang ibigay sa inyo lahat ng gusto nyo. Pero kung anak natin ang pag-uusapan, ipaglalaban ko po yon. Aalagaan ko po kayo. Kahit hindi niyo ako piliin bilang asawa. Parang tinamaan ng palasong puso ni Andrea. Hindi niya alam kung maiiyak siya o matatawa. Paano kung pagkatapos nun, hindi mo na ako pansinin? Umiling si Marco. Tumayo. Yumuko ng kaunti para mapantayan ang tingin niya kay Andrea. Hindi ko po kayang hindi kayo pansinin. Simula po nung nahulog kayo sa site, parang gusto ko na po kayong protektahan lagi. Kahit hindi ko alam kung bakit. Napalunok si Andrea. Nanghina ang tuhod niya. Huminga siya ng malalim. Pinilit maging matapang. Kung gagawin natin to, gusto kong malinawan lahat. Hindi ito love story, Marco. Hindi ito relasyon. Ang gusto ko lang ay anak. Tahimik si Marco. Pumikit. Tila sinusukat ang sarili. Pagdilat niya, diretso siyang nagsalita. Pwede po ba akong magtanong? Ano yon? Paano po natin sisimulan kung sakali? Parang umakyat ang dugo ni Andrea sa ulo. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Diyos ko, paano nga ba? Huminga si Andrea. Nagdesisyon. Bibigyan kong sarili ko ng 1 linggo para mag-isip. Pero kung papayag ako, gusto ko muna tayong lumabas. Hindi date, pero gusto kitang makilala bilang tao. Hindi bilang empleyado. Nagliwanag ang mukha ni Marco. Parang bata na binigyan ng laruan. Talaga po, ma'am? Pero may kondisyon. Walang hawak, walang halik, walang kahit ano. Sa 1 linggo na lalabas tayo. Napakamot ng ulo si Marco, parang nalungkot. Wala po talagang hawak, kahit kamay. Marco! Nagplano si Andrea ng mga susunod na araw. Gusto niyang malaman kung sino si Marco, paano ito tumawa,
Paano ito magalit? Paano ito umiyak? Gusto niyang siguraduhin na kung ibibigay niya ang sarili niya, hindi siya magsisisi. At sa likod ng isip niya, may kakaibang kaba. Nung sumunod na araw, 6:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ni Marco. Isang text mula kay Andrea. Maghanda ka. Pupunta tayo sa Tagaytay. Casual lang ang suot. Napakamot ng ulo si Marco. Hindi siya sigurado kung anong ibig sabihin ng casual. Suot niya'y simpleng polo shirt at pantalon. Bit-bit ang paborito niyang jacket. Pagdating sa harap ng mansyon ni Andrea, nanlaki ang mata niya nang makita ang itim na SUV. Bumaba ang isang lalaki. Mukhang driver at binuksan ang pinto ng likod. Lumabas si Andrea. Naka-white shirt at denim jeans. Naka-ponytail ang buhok. Wala siyang make-up pero para kay Marco parang artista pa rin. Ma'am, parang ang ganda niyo ngayon. Natawa si Andrea pero mabilis na iniwas ang tingin. Tawagin mo na lang akong Andrea kapag tayong dalawa lang. Hindi tayo boss at empleyado ngayon. Namula si Marco. Andrea. Mas bagay. Tara. Sa loob ng SUV nakaupo silang magkatabi. Tahimik. Parang pareho silang hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Biglang tumunog ang tiyan ni Marco. Malakas. Ay, sorry po. Gutom na yata ako. Halos mapahagalpak ng tawa si Andrea. Bakit hindi ka kumain? Kinabahan po ako, baka mamaya mapahiya ako sa mga sosyal na restaurant. Natural lang kumain. Ako rin gutom. Huminto sila sa isang maliit na bulaluhan sa Tagaytay. Hindi sosyal, simple lang. Plastik na mesa at upuan, may kumukulong sabaw. Habang kumakain tinitigan ni Andrea si Marco, napansin niyang maingat kumain ang binata. Hindi kumakalat ang sabaw, hindi humihigop ng maingay. May gusto akong malaman tungkol sa'yo. May mga tanong ako. Kailangan mong sagutin lahat. Tumingin si Marco, medyo natakot. Parang interview po? Hindi. Kilalanin mo rin ako. Fair tayo. Nag-1 oras sila sa bulaluhan, nagtatanungan. Paboritong kulay ni Marco, asul. Takot si Marco sa ipis na lumilipad. Crush ni Marco noong high school? Si Miss Reyes, teacher niya. Paboritong kanta ni Andrea, Your Song ng Elton John. Takot si Andrea sa kidlat, hindi marunong lumangoy si Andrea. Natawa si Marco nang malamang hindi marunong lumangoy si Andrea. Ay sayang, gusto ko sanang turuan kayo minsan. Namula si Andrea. Baka ikaw ang malunod, Marco. Nagkatinginan sila, nagtawanan. May kakaibang lambing ang mga mata nila, hindi pa man nagtatapat, pero malinaw na may kakaibang koneksyon. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa view deck. Malakas ang hangin. Napatigil si Andrea. Pinagmamasdan ng Taal Volcano. Tumabi si Marco, hindi na makapagpigil. Marahang dinampi ang likod ng kamay niya sa kamay ni Andrea. Biglang umurong si Andrea, napahinga ng malalim. Walang hawak, Marco. Usapan natin yan. Humingi ng tawad si Marco. Nangingiti. Pasensya na po, nalimutan ko. Isa pa, uuwi na tayo. Sa loob ng SUV pa uwi, tila mas komportable na silang dalawa. Marco, may tanong ako. Bakit ka pumayag na ibenta ang sperm mo? Napabuntong hininga si Marco. Hindi agad nakasagot. Tumingin muna sa labas. Gusto ko pong makatulong sa nanay ko. Matagal na po siyang may arthritis. Gusto ko siyang madala sa magaling na doktor. Tsaka gusto ko pong makaipon. Gusto ko sanang makapagpatayo ng maliit na hardware store. Tahimik si Andrea. Hindi niya akalaing may ganitong pangarap si Marco. Marco, alam mong hindi simple ang hinihingi ko, di ba? Tumango si Marco. Alam ko po, pero Ma'am Andrea, gusto ko rin kayong tulungan, hindi lang dahil sa gusto ko pong maging masaya kayo. Nagulat si Andrea sa sariling bibig nang bigla siyang magsalita. Alam mo ba, na hindi lang anak ang dahilan kung bakit gusto kong magkaanak? Nakatitig si Marco sa kanya. Takot kasi akong tumanda ng mag-isa. Wala akong pamilya. Puro negosyo, puro trabaho. Takot akong isang araw, wala man lang tatawag sa akin ng Mama. Lalong lumambot ang mga mata ni Marco.
Hindi ko po kayo pababayaan. Kahit hindi niyo po ako piliin bilang asawa, nandito lang po ako. Pagdating ng mansyon, binuksan ni Andrea ang pinto ng SUV. Hindi muna bumaba. Marco, salamat sa araw na to. Hindi ko akalaing magiging masaya ako na matatawa ako ulit. Nagkatinginan sila. Tahimik. Mainit ang tingin ni Marco, pero kontrolado. Pwede bang hawakan ko ang kamay mo? Kahit sandali lang? Napatitig si Andrea sa kamay ni Marco. May kaba, may excitement. Dahan-dahan inabot niya ang kamay ni Marco. 1 segundo lang. Parang may dumaloy na kuryente sa katawan nila pareho. Agad binawi ni Andrea ang kamay. Tumalikod, pumasok sa mansyon. Naiwan si Marco, nakangiti. Hawak-hawak pa rin ang sarili niyang palad na parang may natirang init mula kay Andrea. Kinabukasan, nagising si Andrea na parang mas magaan ang pakiramdam. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip ang nangyari kahapon. Natawa siya nang maalala kung paano siya kiniliti ng simpleng hawak kamay nila ni Marco. Bakit ba parang teenager ako? Bumangon siya at nagbukas ng laptop. May mga email siyang dapat sagutin. Pero hindi siya makapag-concentrate. Tinititigan lang niya ang screen. Tila boses ni Marco ang naririnig niya sa utak niya. Paulit-ulit. Hindi ko po kayo pababayaan. Samantala, abala si Marco sa construction site. Pawis na pawis. May alikabok sa buhok. Pero kahit napapagod, hindi siya makangiti. Iniisip niya si Andrea. Kung kumain na ba ito? Kung nag-iisa ba ito sa mansyon? Nilapitan siya ng kaibigan niyang si Lito. Pre, totoo bang ikaw yung ikinikwento ng mga tao na binayaran ng mayamang babae para sa sperm? Halos mabilaukan si Marco sa iniinom niyang tubig. Anong kalokohan yan? Huwag mo ngang ipagsigawan. Yun ang sabi nila bro. Swerte mo raw, mayaman na, maganda pa. Ikaw na talaga. Hindi na kumibo si Marco, pero sa loob-loob niya, may kaunting kilig. Kasi hindi na lang perang dahilan kung bakit siya nagbabalak tulungan si Andrea. Habang nagpapahinga, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Gising ka pa? Gusto mo bang manood ng sine bukas? Napatitig si Marco sa cellphone. Lumingon sa mga kasama niya na nagsisigawan sa site. Tila ibang mundong ginagalawan niya ngayon. Sine? Akala ko ba walang date? Tinawagan siya ni Andrea. Saglit lang, pero parang mahaba na para sa dalawa. Marco, gusto ko lang makasama ka ulit. Hindi date ha? Basta gusto ko lang ng kasama. Pwede po bang hawak kamay lang? Saglit lang? Natawa si Andrea. Tingnan natin bukas ha? Kinabukasan. 2:00 ng hapon nasa mall sina Andrea at Marco. Suot ni Andrea ang simpleng dress na pastel pink. Nakakap si Marco at naka-jacket. Parang nahihiya na baka may makakita. Bakit parang gusto mong magtago? Baka po may makakita sa atin. Baka isipin date to. At ano naman kung date? Namula si Marco, hindi nakasagot. Pumila sila para bumili ng tiket. Bibilhin na ni Andrea pero pinigilan siya ni Marco. Babayaran ko to. Bakit? Para naman hindi niyo masabi na binayaran niyo ko pati oras ko. Napatitig si Andrea. Tila may pumatak na init sa puso niya. Hindi sanay na may lalaking ipaglalaban siya kahit sa simpleng bagay. Pumasok sila sa loob. Madilim. Konti lang ang tao. Nasa likod silang dalawa. Habang umiikot ang trailer ng mga pelikula, umubo si Marco. Halatang kabado. Relax ka lang. Parang takot na takot ka. Kasi hindi po ako sanay manood ng sine na may kasamang babae. Lalo na kayo. Tumawa si Andrea, sabay dampi ng siko sa braso ni Marco. Sa gitna ng pelikula, may isang eksena na sobrang romantic. Lumingon si Marco kay Andrea. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o hindi. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kamay niya. Hindi siya sigurado kung aatras si Andrea. Pero nang dumampi ang daliri niya, hindi ito kumilos.
hanggang sa marahang hawakan ni Andrea ang kamay niya. Hindi sila nag-uusap, pero ramdam nila pareho na may kakaibang nangyayari. Paglabas nila ng sinehan, parang parehong hindi makatingin sa isa't isa. Nangingiti lang. Ma'am, Andrea pala. Pwede bang sabihin ko kung anong nasa isip ko? Sige. Ano yon? Mas lalo po akong natatakot kasi pakiramdam ko hindi ko na kayang hindi kayo makita araw-araw. Hindi agad nakasagot si Andrea. Tinitigan niya si Marco. Nahulog na ba siya? O naguguluhan lang siya? Hinatid ni Marco si Andrea sa mansyon. Bago bumaba, hinawakan muli ni Marco ang kamay niya. Andrea, kahit hindi mo pa ako piliin para dun sa gusto mong mangyari, pwede bang manatili akong malapit sa'yo? Kahit kaibigan lang? Napakagatlabi si Andrea. May kirot at kilig sa puso niya. Hindi ko alam, Marco. Pero gusto ko. Manatili ka muna. Ngumiti si Marco. Pumara ng tricycle. Kumaway kay Andrea bago umalis. Naiwan si Andrea. Nakatitig sa kanya. Hawak-hawak pa rin ang kamay na hinawakan ni Marco. Bakit ba ang hirap? Simple lang naman dapat ito. Transaction lang. Ilang araw ang lumipas mula noong sinehan. Tahimik si Andrea sa mansyon. Kahit si Yaya Mila, napapansin ang pagbabago. Ma'am Andrea, kanina ka pa tulala dyan. May problema po ba? Umiling si Andrea, pero alam niyang hindi niya maitatago. Lalo't kanina pa siya nakatitig sa picture frame na kuha nila ni Marco sa Tagaytay. Meeting sa opisina. Dumating si Andrea sa opisina. Wala siya sa mood, pero pinilit niyang ayusin ang sarili. May biglang pumasok sa conference room. Si Rafael, ang business partner nilang balikbayan galing New York. Gwapo, matangkad, mabango, naka-designer suit. Hey, Andrea! Long time no see! Napatitig si Andrea. May naramdaman siyang kirot. Hindi dahil kay Rafael, kundi dahil naisip niyang baka may mga taong mas bagay sa kanya kesa kay Marco. Samantala, dumaan si Marco sa labas ng building para sana makita si Andrea. Pero may nakita siyang paparating na kotse. Bumaba si Rafael. Kasabay si Andrea. Magkasabay silang tumatawa. Parang tinamaan ng kidlat si Marco. Hindi niya alam kung bakit parang may kirot sa dibdib niya. Hindi naman ako boyfriend niya. Wala akong karapatan magselos. Pero nag-init ang mga tenga niya. Kinagabihan, nag-text si Marco. Pwede ba kitang makausap? Sinagot siya ni Andrea. Bukas, dito sa mansyon, 7 p.m. Alas 7 ng gabi, nasa harap ng mansyon si Marco. Punit-punit ang dibdib niya sa kaba. Pagpasok niya, dinatnan niyang nakaupo si Andrea sa veranda. May hawak na baso ng juice. Suot nito'y simpleng night dress na kulay puti. Hindi seductive, pero para kay Marco, parang nagliliwanag si Andrea. Anong gusto mong pag-usapan? Wala po. Gusto ko lang sana malaman kung okay ka. Huminga ng malalim si Andrea. Marco, nakita kitang nakatingin kanina kay Rafael. Pasensya na po, hindi ko naman gusto. Naiinggit lang siguro ako. Kasi bagay kayo. Pareho kayong sosyal. Pareho kayong may pinag-aralan. Hindi katulad ko. Nagulat si Andrea. Hindi siya sanay na naririnig si Marco na nagsasalita ng ganito kaprangka. Tumayo si Andrea at lumapit kay Marco. Nakatitig siya sa mga mata nito. Marco, makinig ka. Kahit sinong lalaki, kahit gaano kasosyal, hindi sila makakapagparamdam ng ganito. Ng ano po? Ng pagiging ligtas. Yung pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa na may taong tapat sa akin. Na hindi ako kailangang maging perfect para mahalin. Napatitig si Marco. Hindi siya makapaniwalang sinasabi ito ni Andrea. Napansin ni Andrea na parang hindi gumagalaw si Marco. Napangiti siya. Biglang tinapik niya si Marco sa tagiliran. Tila nakiliti ito. Ay, Ma'am Andrea naman eh.
Sabi mo gusto mong maging masaya ako, di ba? Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Andrea para hindi na siya kilitiin. Nagkatinginan sila ng matagal, parang parehong nahulog sa bitag ng sariling damdamin. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang mukha niya kay Andrea. Ramdam nila parehong bumilis ang tibok ng puso nila. Hanggang ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakasara na ang mga mata ni Andrea. Parang hinihintay ang halik. Pero biglang bumukas ang pinto. Ay, naku! Sorry po. Nagulat silang dalawa. Agad lumayo si Andrea. Namumulang pisngi. Marco, pasensya ka na. Dapat wala yun. Okay lang po. Kahit konti na lang sana. Bago umalis si Marco, hinawakan ulit ni Andrea ang kamay niya. Marahan. Matagal. Marco, hindi ko alam kung saan to patungo. Pero sana, huwag ka munang lumayo. Tumango si Marco. Hindi ko po kayo iiwan kahit anong mangyari. Umalis si Marco. Bit-bit ang hindi maipaliwanag na saya at pag-asa. Habang si Andrea nakatitig sa buwan, hinahaplos ang labi niyang muntik ng mahalikan. Kinabukasan, maaga pa lang nagising si Andrea na may kakaibang sigla. Nakatitig siya sa cellphone, hawak-hawak ang chat ni Marco kagabi. Napapangiti siya ng hindi namamalayan. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi dapat ganito. Habang nagkakape si Andrea, umupo sa tabi niya si Yaya Mila. Ano po, ma'am? Si Marco na bang magiging amo ko balang araw? Yaya, ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi po kasi kayo ganyan dati. Ngayon, parang palaging nakangiti, tapos parang kinikilig. Hindi nakaimik si Andrea. Tinakpan niyang mukha ng sariling mga kamay. Halata na ba? Samantala, sa construction site, parang lumulutang si Marco. Wala sa konsentrasyon. Muntik na siyang matapunan ng buhos ng semento. Pre, ano ba? Para kang lumilipad. Wala. Naisip ko lang, ang ganda pala ni Andrea pag nakangiti. Biglang nag-text si Andrea kay Marco. Punta ka dito sa mansyon mamaya. Dinner tayo. Napalunok si Marco. Pakiramdam niya ito na ang pinaka-nakakakaba niyang gabi sa buong buhay. Dumating si Marco sa mansyon bago mag-alas 7. Naka-blue polo siya. Borrowed lang kay Lito. Kahit simple, ang linis at ang bango niya. Pagdating niya sinalubong siya ni Andrea. Naka-sundress na kulay lavender. Humahalimuyak sa bango. Wow, Marco, ang gwapo mo naman. Namula si Marco. Sa hapag may inihandang steak, mashed potatoes at salad. Napatitig si Marco. Ma'am, Andrea, parang ang sosyal naman nito. Para sa'yo talaga to. Habang kumakain, biglang naging seryoso si Andrea. Marco, hindi ba talaga mahirap sa'yo na, alam mo na, may ganitong arrangement tayo na gusto kong magkaroon ng anak? Hindi agad nakasagot si Marco. Tiningnan niya ang mga mata ni Andrea. Mahirap, pero mas mahirap isipin na baka hindi na kita makita kung hindi ko tinanggap to. Nagulat si Andrea, parang may tumama sa puso niya. Marco, hindi ka nalang sperm donor para sa akin. Biglang may nahulog na sauce sa gilid ng labi ni Marco. Napahawak si Andrea ng tissue at marahang pinunasan ito. Oh, marumi ka. Baka po sanay na kayong nagpapahid ng tissue sa mga lalaking katabi. Hoy, hindi lahat pinupunasan ko. Nagkatawanan sila pero hindi na nawala ang tensyon sa pagitan nila. Pagkatapos kumain, lumabas sila sa garden. Tahimik, puno ng alitap-tap. Andrea, pwede ba kitang tanungin? Anong tanong? Kung sakali lang naman, kung hindi pumalya yung una nating try, magiging masaya ka ba? Napatigil si Andrea. Hindi ko alam. Kasi
Hindi lang basta anak ang nakikita ko ngayon. Ikaw na rin. Nakatitig sila sa isa't isa, parehong bumibilis ang tibok ng puso. Kinabukasan, balik sa opisina si Andrea. Ngunit parang ibang tingin sa kanya ng mga empleyado. Napapansin nilang masaya siya, tila blooming. May lumapit na babae sa kanya, si Sarah, kaopisina at matalik na kaibigan. Andrea, may bago ba sa buhay mo? Bakit parang in love ka? Natawa si Andrea. Wala, ang kulit mo. Baka yung construction worker na sinasabi ng mga chismis ha? Halos mapatigil ang tibok ng puso ni Andrea. Lumabas ang balitang may connection si Andrea sa isang lalaking kargador o construction worker. Nagulat si Andrea kung gaano kabilis kumalat ang balita. Pag-uwi niya sa mansyon, nakatanggap siya ng tawag kay Rafael. Andrea, totoo ba yung naririnig ko? You're involved with some worker? Napakagatlabi si Andrea. Rafael, hindi mo naiintindihan. Wala kang alam. Pagkababa ng telepono, dali-dali niyang tinawagan si Marco. Marco, pwede ka bang pumunta dito? Kailangan kitang kausapin. Sa construction site, napatakbo si Marco pagkabasa ng text. Halata ang kaba pagdating niya sa mansyon. Sinalubong siya agad ni Andrea. Marco, baka malaman ng lahat. Baka mapahiya ka. Baka masaktan. Wala akong pakialam, Andrea. Kahit malaman ng lahat, hindi naman ako nahihiya na nakilala kita. Dito na bumigay si Andrea. Marahan niyang hinawakan ang mukha ni Marco. Marco, natatakot ako. Pero hindi ko na rin kayang itanggi. Nahuhulog na ako sa'yo. Namula si Marco. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Andrea, kahit kailan hindi kita iiwan. Kahit anong pagdaanan natin. Marahang yumakap si Andrea kay Marco. Parang doon na siya huminga ng maluwag. Hindi na lang ito tungkol sa baby. Tungkol na ito sa puso. Kinabukasan, maaga pa lang tinawagan si Andrea ng kanyang tita Lourdes, ang matriarka ng kanilang pamilya. Andrea, totoo ba itong naririnig ko na may karelasyon kang construction worker? Huminga ng malalim si Andrea. Tita, hindi siya basta construction worker. Si Marco, mabuting tao, mabait, masipag. Ano ka ba, iha? Isipin mong reputasyon ng pamilya natin. Hindi ka pwedeng mapunta sa ganyang lalaki. Pakiramdam ni Andrea parang tinutusok ng mga tinik ang dibdib niya. Sa loob ng opisina, habang nasa opisina iniiwasan siya ng ilang mga empleyado. May mga bulungan, may mga matang nakatingin sa kanya para bang binabasa siya. Nang pauwi na siya, naabutan niya naghihintay si Marco sa lobby. Pawisan, galing trabaho. Marco, ang daming nakakaalam na, pati pamilya ko. Natatakot ako. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Andrea, gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, ipaglalaban kita. Pero ayokong masira ang buhay mo. Sa loob ng kotse, tahimik sila. Hanggang biglang nagsalita si Andrea. Kung papipiliin ako, mas pipiliin kita. Napalingon si Marco. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mas matatakot. Andrea, sigurado ka? Baka pagsisihan mo. Hindi ko na kayang pigilan. Mahal na yata kita, Marco. Kinabukasan, ipinatawag si Andrea ng kanyang pamilya. Isang malaking salo-salong inihanda sa mansyon. Akala niya normal na dinner. Yun pala ay intervention. Sa mahaba at marangyang hapagkainan, naroon sina Tita Lourdes, Tito Ramon at mga pinsan niya. Andrea, ito na ang huling beses na papakiusapan ka namin. Putulin mo nang kung anong relasyon meron ka sa lalaking yon. Lahat ng mata nakatutok kay Andrea. Hindi ko siya iiwan. Hindi siya masamang tao. Hindi niyo lang siya kilala. Tumayo si Tita Lourdes, galit. Isang hamak na kargador. Walang ipagmamalaki. Anong sasabihin ng mga kaibigan ko? Biglang pumasok si Marco. Halos mapahinto ang lahat.
Naka-uniforme pa siya ng construction worker. Halatang pagod at pawisan. Pasensya na po, pero gusto ko lang pong linawin. Mahal ko po si Andrea. Napasigaw si Tito Ramon. Wala kang karapatan magsalita dito. Lumapit si Marco kay Andrea. Hinawakan niya ang kamay nito sa harap ng buong pamilya. Hindi po ako nakapag-aral. Hindi po ako mayaman. Pero kaya ko pong mahalin si Andrea at hindi ko siya sasaktan. Tumulo ang luha ni Andrea. Hindi niya akalaing ipagtatanggol siya ni Marco sa harap ng pamilya. Hindi ko siya iiwan kahit anong sabihin niyo. Siya ang mahal ko. Nagkatinginan ng pamilya niya, halatang dismayado. Napabuntong hininga si Tita Lourdes. Paglabas nila sa mansyon, naglakad lang si Andrea at Marco. Tahimik. Hanggang biglang yumakap si Andrea kay Marco. Salamat kasi hindi ka natakot. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mahal ko. Kinabukasan, nagpasya si Andrea na huwag munang pumasok sa opisina. Gusto niyang mapag-isa at mag-isip. Tinawagan niya si Marco. Punta ka dito. Gusto lang kitang makasama. Pagdating ni Marco, pinapasok siya ni Andrea sa loob ng mansyon. Diretso sa kwarto niya. Sigurado ka po? Dito ako sa loob ng kwarto mo? Hoy, hindi ka nabisita dito. Dito ka umupo. Pinaupo niya si Marco sa gilid ng kama. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at shorts. Pero para kay Marco, parang anghel si Andrea. Marco, anong plano natin? Hindi ko alam, Andrea. Hindi ko kasi alam kung anong magiging buhay natin. Hindi ako mayaman. Hindi ko alam kung kakayanin kong ibigay lahat ng gusto mo. Hinawakan ni Andrea ang kamay ni Marco. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. At sana, hindi ka mawawala. Biglang kinurot ni Andrea ang tagiliran ni Marco. Ay, ma'am naman, ang likot mo. Para hindi ka masyadong seryoso. Hinawakan ni Marco ang mga kamay niya para pigilan siya. Nagkatinginan sila, malalim. Halos magdikit ang mga labi. Pero biglang kumatok si Yaya Mila. Ma'am Andrea, may lunch na po. Pareho silang napabitaw. Natawa si Andrea. Habang kumakain sila ng lunch, biglang nagdesisyon si Andrea. Marco, gusto kong subukan ulit. Yung plano ko, gusto kong subukan ulit para magkaanak. Pero this time, natural na. Napatitig si Marco, namumula. Sigurado ka po? Hindi biro yun. Sigurado na ako kasi gusto kong ikaw ang ama at gusto ko maramdaman mo rin na hindi lang business to. Na mahal kita. Halos mahulog ang kutsara ni Marco. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak sa sobrang tuwa. Kinabukasan maagang nagising si Andrea. Hindi siya makatulog halos buong gabi. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi niya kay Marco na gusto na niyang subukan ng natural na paraan para magkaanak. Nasa veranda siya ng mansyon. Iniinom ang kape nang dumating si Marco. Andrea, tungkol sa sinabi mo kahapon, sigurado ka ba? Tinitigan siya ni Andrea. Kita ang lungkot at takot sa mga mata niya. Marco, gusto kong subukan. Gusto kong maramdaman na hindi lang to transaksyon. Gusto kong maramdaman na akong pinipili mo. Hindi lang dahil sa pera. Andrea, hindi na perang dahilan kung bakit ako nandito. Ikaw na. Namumuo ang luha sa mga mata ni Andrea. Paano kung hindi tayo compatible? O kung hindi rin ako? Hindi ko iniisip yun. Iniisip ko lang paano kung mas lalo kitang mahalin. Tapos mawala ka rin. Lumapit si Andrea. Hinawakan niyang pisngi ni Marco. Hindi kita iiwan, Marco. Naghahalo ang kaba at tamis sa hangin. Biglang naglakad si Marco papalayo. Pero hinatak siya pabalik ni Andrea. San ka pupunta? Hindi pa kita binibigyan ng good morning hug. Napapikit si Marco habang mahigpit siyang niyakap ni Andrea. Ano ba? Baka may makakita. Ano ngayon? Boyfriend kita.
Halos matunaw si Marco. Kinahapunan dumating si Andrea sa klinik ng OB-GYN niya, si Dr. Villanueva, para magpatingin. Gusto niyang masigurong ligtas siya para sa natural na conception. So, Andrea, gusto niyo nang ituloy ang natural way? Namula si Andrea. Opo, Doktora. Habang ini-interview siya ni Dr. Villanueva, naroon sa labas si Marco, kinakabahan. Naglalakad pa ikot-ikot sa hallway. Sir, relax po kayo. Hindi ko kaya, parang mas kabado ako kaysa kay Andrea. Paglabas ni Andrea, agad siyang sinalubong ni Marco. Anong sabi ng doktor? Sabi niya, okay naman daw ako. Wala akong problema. Kailangan lang daw, mas maging relax tayo. Relax? Paano magiging relax sa ganun? Napatawa si Andrea. Hinila niya si Marco palayo sa klinik. Naglakad sila papunta sa parke malapit sa klinik. Tahimik. Hanggang nagsalita si Marco. Andrea, paano kung hindi tayo magkatuluyan kahit magsubok? Hindi ako pumapayag na hindi tayo magkatuluyan. Kaya kung sakali, gagawin nating lahat para mag-work. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Salamat, Andrea. Habang naglalakad, biglang tinulak ni Andrea si Marco papunta sa isang puno. Uy, bakit mo ko tinulak? Practice lang ng natural closeness. Pinisil niya ang ilong ni Marco. Pareho silang nagtawanan. Kinabukasan, nagpatawag ng meeting si Andrea sa mansyon. Gusto niyang kausapin si Marco ng masinsinan. Pagdating ni Marco, tahimik si Andrea. Nakaupo siya sa salas. Nakayuko, nilalaro ang kanyang mga daliri. Marco, gusto mo ba talaga to? Gusto mong subukan sa natural way? Tumango si Marco. Hindi lang para mabuntis ka. Gusto kong maramdaman na akin ka. Gusto kong maramdaman na asawa na kita. Namula si Andrea. Lumapit si Marco. Hinawakan na magkabilang pisngi ni Andrea. Andrea, gusto ko lahat gawin ng tama. Hindi dahil nabayaran mo ako noon, kundi dahil mahal kita. Tumulo ang luha ni Andrea. Marco, gusto kitang makasama. Gusto ko ring gawin to ng walang takot, ng buong puso. Tumayo si Andrea. Kinuha niya ang kamay ni Marco at nilagay sa kanyang dibdib. Naririnig mo ba? Ang lakas ng tibok. Laging ganito pag nandyan ka. Napayuko si Marco. Baka mapagod ang puso mo. Kakakabog. Hindi, mas gusto ko to kaysa tahimik lang. Sa wakas huminga ng malalim si Andrea. Marco, gusto kong gawin na natin. Gusto kong simulan yung journey natin. Hindi ko alam kung magiging madali, pero gusto ko ikaw ang kasama ko. Hindi agad nakasagot si Marco. Tinitigan niya si Andrea, puno ng pagmamahal. Basta ikaw, Andrea, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Andrea at marahan ding hinaplos ni Andrea ang braso ni Marco. Wala nang ibang tao sa paligid. Tila silang dalawa lang sa mundo. Hindi na lang ito tungkol sa pag-aanak. Tungkol na ito sa pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, matapos ang mabigat na desisyon, naging mas tahimik si Andrea. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa kaba at kasabikang hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya hindi na siya basta isang mayamang babae na gumagawa ng desisyon sa sarili niyang mundo. Ngayon magkasama na sila ni Marco sa iisang landas. At itong pinaka-importanting hakbang sa kanilang kwento. Umambon ng bahagya sa hapon. Nasa villa si Andrea, isang maliit pero maganda at pribadong bahay sa Tagaytay na pag-aari ng kanilang pamilya. Doon sila nagkasundo ni Marco na magkita. Maingat ang lahat, walang katulong, walang gwardya, walang istorbo. Pagdating ni Marco, suot niya ang puting polo na regalo sa kanya ni Andrea noong birthday nito. Grabe ang traffic. Akala ko hindi ako aabot. Pero nandito ka. Tahimik, walang salita. Tanging mga mata nilang nag-uusap. Nagdesisyon silang magluto ng hapunan habang hinihiwa ni Andrea ang bawang,
Dumungaw si Marco sa gilid niya at biglang binulungan siya. Ang galing mong maghiwa, para kang chef. Dati lang akong nakakahiwa ng tseke. Nagkatitigan sila, tapos sabay tawa. Si Marco naman na nagsaing, pero hindi sinasadyang natapunan siya ng tubig, nabasa ang polo niya. Ay nako, iyan ang parusa sa di marunong magluto. Kasi po, nag-aaral pa ako para maging asawang material. Habang kumakain sila, tahimik ang paligid, may mahina lang na patak ng ulan sa bubong. Marco, sigurado ka pa rin ba? Sa dami ng pwede kong pagdudahan sa buhay, ikaw lang ang hindi ko pinagdududahan. Hindi na to simpleng plano para magkaanak, di ba? Hindi. Ito na ang simula ng pamilya natin. Nagligpit si Marco habang si Andrea naman ay nagpunas ng mesa. May halong kilig ang simpleng gawain na parang normal na araw lang. Pero pareho nilang alam, may malalim na pangyayari ang susunod. Pagpasok nila sa loob ng silid, hindi agad sila nagsalita. Naupo si Marco sa gilid ng kama habang si Andrea ay nakatayo sa tapat niya. Natatakot ako. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa bigat ng hakbang na to. Hindi kita mamadaliin. Kapag handa ka na, saka na lang. Tumingin si Andrea sa kanya, puno ng emosyon ng mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili kay Marco. Ngayon na ako handa. Marahang nagyakapan, walang pagmamadali, parang sinasanay pa nila ang sarili sa presensya ng isa't isa. Ramdam ni Andrea ang init ng yakap ni Marco. Hindi ito mapusok, kundi puno ng respeto. Salamat, kasi pinili mo kong mahalin. Hindi lang ang katawan ko. Pinili kong mahalin ang puso mo, ang buong pagkatao mo. Ngayon, at sa bawat araw mula ngayon. Habang nakaupo sa kama, biglang tinakpan ni Marco ang mga mata niya, gamit ang kamay niya. Ano to? Larong bata? Hindi, ayoko lang makita mo kung namumula. Hinawi ni Andrea ang kamay niya at nilapit ang muka. Ako rin namumula, pero hindi ako nagtatago. Sabay silang natawa. Pagkatapos ay naupo ng mas malapit sa isa't isa. Sa gabing yon, hindi lang katawan na nagsama kundi ang puso at tiwala. Wala sa pagitan nila ang dating kontrata, ang yaman o kahirapan, ang agwat ng antas sa buhay. Sa liwanag ng malamlam na ilaw ng silid, dalawang kaluluwang handang magmahalang tahimik na nagtagpo at habang humihimlay si Andrea sa dibdib ni Marco, ang tanging sinabi, sana sa unang pagkakataon, mabuo na siya. Kung hindi man ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Lumipas ang 2 linggo matapos ang gabing yon sa villa. Balik na sa trabaho si Andrea pero hindi na siya katulad ng dati. Palaging seryoso, palaging nakasuot ng power suit. Ngayon, madalas siyang nakangiti at laging may kakaibang liwanag sa mga mata niya. Nakatitig siya sa laptop nang dumating si Camille, ang kanyang secretary. Ma'am, okay lang po ba kayo? Wala pa pong update mula kay Doc Villanueva? Wala pa, Camille. Nakakainip. Alam niyo po, ibang Andrea ang nakikita ko ngayon. Mas blooming po kayo. Namula si Andrea. Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Marco ang nag-text. Musta ang baby mo? Hindi ikaw ha? Baka may baby na tayong maliit dyan. Napahagikik si Andrea. Wala pang balita. Huwag kang masyadong excited. Paano hindi ako ma-excite? Ikaw kaya ang nanay. Napailing si Andrea. Napansin siya ni Camille na nakangiti habang nagtatype. Grabe ma'am, in love na in love. Paglabas ni Andrea ng opisina, bumisita si Marco. Pagkakita sa kanya, bigla siyang hinalikan ni Marco sa pisngi. Hoy, nasa hallway tayo. Baka may ibang lalaki dyan nanliligaw. Wala no, lahat sila natatakot sa akin. Kinahapunan, nagpunta sila kay Dr. Villanueva para sa pregnancy test. Kinakabahan silang dalawa. Pagpasok sa clinic, hinawakan ni Marco ang kamay ni Andrea. Ano man ang resulta, hindi magbabagong pagmamahal ko.
Tumingin si Andrea sa kanya at tumango, bagamat halatang nanginginig ang kamay. Nasa loob sila ng consultation room. Pagpasok ni Dr. Villanueva, may hawak na envelope. Well, ready na ba? Doc, positive po ba o negative? Binuksan ni Dr. Villanueva ang envelope. Sumilip siya, sabay tumingin kina Andrea at Marco. Negative. Parang biglang nawala ang kulay sa mukha ni Andrea. Napayuko siya. Ramdam niyang para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Agad lumapit si Marco. Hinawakan ang balikat ni Andrea. Shh, huwag kang malungkot. Bakit ganun, Marco? Akala ko magiging madali. Hindi dahil sa una hindi ka agad nabuntis, ibig sabihin wala ng pag-asa. Hindi dito masusukat ang pagmamahalan natin. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, umiiyak pa rin si Andrea. Hinaplos ni Marco ang likod niya. Baka may mali sa akin. Wala. Andrea, walang mali sa'yo. Hindi kita mahal dahil lang gusto kitang bigyan ng anak. Mahal kita. Kahit ano pang mangyari. Biglang pinunasan ni Marco ang luha niya. Sabay sabi, ano ba yan? Baka isipin ng mga tao sinaktan kita. Napangiti si Andrea kahit umiiyak. Wala kang karapatang saktan ako. Ako lang ang pwedeng mang-away sa'yo. Naghalakhakan sila kahit may sakit sa dibdib. Alam nilang hindi sila susuko. Makalipas ang ilang araw, medyo nakabawi na si Andrea. Naisip niyang hindi siya pwedeng manatiling malungkot. Nasa mansyon si Andrea. Nagkakape habang tinitingnan ng mga halaman. Dumating si Marco. Dala ang isang malaking bouquet ng sunflower. Ano to? Bakit sunflower? Kasi kahit nakayuko ka, gusto kong lagi kang tumingala sa araw. Para lagi kang nakangiti. Umupo sila sa veranda. May dinukot si Marco na maliit na papel. Andrea, naisip ko, bakit hindi tayo magpahinga muna? Alis tayo. Punta tayo sa probinsya. O kahit saan. Baka mas ma-relax ka. Baka mas madali. Magbabakasyon? Oo, hindi para mag-baby agad. Para lang masaya tayo, wala munang stress. Tinitigan ni Andrea si Marco. Hindi siya sanay na may lalaking nag-aalaga sa kanya ng ganito. Noon, puro siyang nasusunod. Puro siyang kumikilos. Marco, gusto ko yan. Kasi hindi lang tayo basta gumagawa ng baby. Gusto kong maramdaman na pamilya tayo. Simula pa lang to, Andrea. Habang nakaupo sila, biglang niyuko ni Marco ang ulo niya sa kandungan ni Andrea. Uy, anong ginagawa mo? Baka dito nakatago yung baby. Gusto ko lang kausapin. Loko-loko ka talaga. Sa gitna ng tawanan, niyakap ni Andrea si Marco ng mahigpit. Ramdam niya ang tibok ng puso nito at naisip niyang kahit ilang beses pa silang mabigo, hindi na niya kayang mawala si Marco. Mahal na mahal kita, Marco. Kahit walang baby, basta kasama kita. Ako rin, Andrea. Pero maniwala ka, magkaka-baby tayo. Basta wag tayong susuko. Matapos ang mahabang usapan tungkol sa pagpapahinga at paglayo sa stress, nagdesisyon sina Andrea at Marco na magbakasyon. Hindi nila pinili ang sosyal na lugar tulad ng Boracay o Palawan. Gusto ni Marco na dalhin si Andrea sa isang lugar na mahalaga sa kanya, ang probinsya ng kanyang lolo sa Bicol. Kahit kaya ni Andrea mag-book ng private plane, pinilit siya ni Marco na mag-bus. Marco, sure ka pa dito? 6 na oras na biyahe at walang aircon sa ibang parte? Ang sarap kaya ng hangin, tsaka gusto ko maranasan mo yung simpleng buhay. Habang nasa bus, nakasandal si Andrea kay Marco. Amoy na amoy niya ang cologne nito na simple pero presko. Napapakapit siya ng mahigpit kapag biglang kumakabig ang bus. Para tayong tumatakbo sa roller coaster, no? Roller coaster with strangers. Napapansin ni Andrea na pinagkakatinginan sila ng mga pasahero. Siguro dahil naka-sunglasses siya, naka-designer bag at medyo maarte kumilos. Parang napapansin tayo. Hayaan mo sila. Ikaw kasi ang ganda mo.
Grabe ka, hindi mo na ako tinitigilan. Paano? Baka may ibang lalaki dyan magka-crush sa'yo. Bandang hapon, dumating sila sa isang maliit na baryo. Napapaligiran ng puno ng nyog. Malamig ang simoy ng hangin. Pinakilala ni Marco si Andrea sa mga kapitbahay. Ay anak, siya bang nobya mo? Napakaganda naman. Namula si Andrea, tinakpan siya ni Marco ng balikat. Opo, siya po, si Andrea. Marco naman parang ipinamimigay mo ko. Dinala ni Marco si Andrea sa isang bahay kubo na malaki at gawa sa kawayan. Ang cute ng bahay, parang nasa postcard. Dito ako lumaki tuwing bakasyon, nandito ako. Sa loob amoy kahoy at sariwang hangin. May lumang radyo na tumutugtog ng kundiman. Niyakap ni Marco si Andrea mula sa likod. Welcome to my world. Gusto ko to, Marco. Ang tahimik. Habang nag-aayos si Andrea ng gamit, biglang binuhat siya ni Marco papunta sa papag. Uy, ano ka ba? Testing lang kung kasya tayo dito. Loko ka, para kang bata. Habang nakahiga sila, nag-usap sila tungkol sa buhay. Alam mo, Marco, ngayon ko lang na-realize, mas gusto ko palang simple. Basta ikaw at ako, kahit saan. Tinitigan ni Andrea si Marco. May luha siyang pinahid sa gilid ng mata. Pangako, hindi ako susuko sa atin. Ilang araw na silang nasa probinsya. Mas naging malapit si Andrea sa mga tao roon. Namalengke siya, nagluto ng gulay at nagsaing sa kalan. Isang umaga, naglalakad si Andrea papunta sa balon. Nakasuot lang siya ng simpleng damit, walang make-up. Ay, Andrea, bagay sa'yo ang buhay probinsya. Masaya po pala dito, Lola. Paglingon niya, nakita niyang si Marco ay nakaupo sa duyan. Nakangiti habang pinagmamasdan siya. Uy, asawa ko. Namula si Andrea. Makalipas ang isang linggo, bumalik sila sa Maynila para magpa-check up muli. Sa klinik, kabado si Andrea. Kumakabog ang dibdib niya. Tinitigan siya ni Marco, hawak ang kamay. Lumabas si Doktora Villanueva, may hawak na papel. Congratulations! Positive na po ang result. Nanlaki ang mata ni Andrea. Hindi siya makapaniwala. Napaluha siya agad. Yumakap siya kay Marco ng mahigpit. Marco, totoo ba? Magiging tatay na ako? Magiging nanay na ako. Natawa si Doktora Villanueva habang pinagmamasdan silang dalawa. Lumabas sila ng klinik. Hindi alintana ni Andrea kahit marami ang nakatingin. Yakap-yakap siya ni Marco. Sabay umikot sa kanyang bewang ang braso nito. Magiging tatay na ako. Marco, nahihiya ako. Wala akong pakialam. Mahal kita at mahal ko na rin yung baby natin. Habang nasa kotse pa uwi, biglang tinapik ni Marco ang tiyan ni Andrea. Uy, baby, kumapit ka dyan ha. Mahal ka namin. Loko ka talaga. Bumaba si Marco sa kotse. Binuksan ang pinto para kay Andrea. Humawak siya sa mukha nito. Pangako ko sa'yo, Andrea. Magiging pinakamagandang buhay ang ibibigay ko sa inyong dalawa. Tumulo ang luha ni Andrea. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng kagalakan at pag-asa. Pagka-uwi mula sa ospital, hindi pa rin makapaniwala si Andrea na buntis na siya. Hawak niya ang ultrasound printout. Wala pa mang porma ang sanggol, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya agad ang koneksyon. Tahimik ang gabi. Nasa veranda si Andrea, suot ang isang maluwag na duster. Hawak niya ang tiyan habang pinagmamasdan ito. Hello, baby. Ako nga pala si Mommy. Nandito rin ang daddy mo. Medyo makulit, pero mahal ka niya. Sobra. Lumapit si Marco. May dalang tray ng gatas at crackers. Gutom ka na naman? Lagi akong gutom dahil sa'yo to. Salamat, baby. Pinakain mo ulit si Mommy. Habang naglalakad sila sa hallway, biglang hinawakan ni Marco ang bewang ni Andrea at binulungan. Pwede bang mag-goodnight kiss si Daddy sa baby? At sa Mommy?
Sa noo lang. Buntis ako, remember? Di sa noo. Ng puso mo. Corny. Pero kinikilig ako, buwisit ka. Sa gitna ng katahimikan, humiga sila sa kama. Hinaplos ni Marco ang tiyan ni Andrea. Pangarap lang to noon. Pero ngayon, totoo na. Simula pa lang to ng kwento natin. Alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Kinabukasan, nagdesisyon si Andrea na iharap na si Marco sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Si Don Eduardo, ang kilalang negosyante na kilalang istrikto. Nakaayos si Andrea, kabado. Suot ni Marco ang pinakamaayos niyang polo, halatang naiilang sa mansyon. Parang museo to. Baka bawal akong huminga. Just be yourself, huwag kang kabahan. Easy for you to say. Ikaw may trust fund. Ako may kalyo. Pumasok si Don Eduardo sa sala. Matikas, malamig ang tingin. Parang sinusukat si Marco. So, ikaw pala si Marco? Opo sir, Marco Cruz. Isang construction worker. At ngayon magiging ama ng magiging tagapagmana ng Montenegro Group. Tahimik si Andrea, pero bago siya makapagsalita, nagsalita si Marco. Opo, hindi po ako mayaman. Wala akong malaking pangalan. Pero mahal ko po si Andrea. At wala po akong balak siyang saktan. Gagawin ko lahat para mapatunayan yon. Tumingin si Don Eduardo kay Andrea. Ikaw, buong-buo mong pinagkakatiwalaan ng lalaking ito? Buong puso, Papa. Hindi siya mayaman sa pera, pero mayaman siya sa puso at siya ang ama ng anak ko. Hindi agad nagsalita si Don Eduardo. Tumalikod ito at nagsabing, ang tunay na pagmamahal, pinapatunayan. Hindi lang sinasabi. Titingnan ko kung kaya mong panindigan ng salitang ama, Marco Cruz. At saka ito lumakad papalayo. Yun na ba yun? Hindi pa, pero nagsimula na tayo. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti nang nararamdaman ni Andre ang mga sintomas ng pagbubuntis. Isa na dito ay ang matinding paglilihi. Marco! Bakit mahal? May masakit ba sa'yo? Gusto ko ng green mango na may suka, na may sili, na may asin, na may konting... Basta! Alauna ng madaling araw. Saan ako kukuha niyan? Hindi ko alam. Bahala ka. Baka hindi ako makatulog. Hindi nagdalawang isip si Marco. Nagsuot siya ng jacket, bumaba, at halos ikutin ang buong barangay para lang makahanap ng hilaw na mangga. Makalipas ang 45 minutes, bumalik siyang pawis na pawis. Hawak ang supot ng hinihinging cravings ni Andrea. Eto na mahal ko. Miss Mangga 2025. Grabe ka, ang pogi mo sa suot mo kahit pawis na pawis ka na. Habang kumakain, biglang umiiyak si Andrea. Oh, bakit ka umiiyak? Ang asim, ang saya, ang lungkot, ang saya ulit. Paghalo-halo talaga para tayong adobo. May alat, tamis at asim. Sira ka talaga, pero love kita. Bago matulog, humiga si Marco sa tabi ni Andrea. Nakapatong ang kamay sa tiyan niya. Baby, wag mo masyadong estresin si Mami ha. Alagaan mo siya sa loob. Ako dito sa labas. Mukhang ikaw ang pinaglilihian ko. Kasi kahit pawisan, amoy semento, gusto pa rin kitang yakapin. Puro kalokohan. Pero mahal na mahal kita. Mabilis lumipas ang mga araw. Habang lumalaki ang siya ni Andrea, lumalaki rin ang pagmamahalan at ang mga plano nila ni Marco. Isang gabi, tahimik silang nagkukulong sa study room ni Andrea. May spread ng mga papel sa mesa, mga medical check-up, ultrasound results at wedding magazines. Marco, gusto ko nang maayos ang lahat bago lumabas si baby. Kahit ano mahal. Pero anong bang ibig mong sabihin? Gusto kong ikasal tayo. Nagulat si Marco. Napakagat siya ng labi. Tumayo, nilapitan si Andrea at hinawakan ang kamay nito. Sigurado ka?
Hindi kita pinipilit ha? Sigurado ako. Hindi ko gusto na lalaki si baby na parang sekreto lang tayo. Hinugot ni Marco mula sa bulsang maliit na kahon. Bumukas ito. May simpleng singsing. Walang mamahaling bato. Pero kumikislap dahil sa pangkinis. Aaminin ko. Gusto ko na sanang gawin to noon pa. Pero natakot ako baka hindi ka pumayag. Lumuha si Andrea. Papayag ka bang maging asawa ko? Kahit wala akong malaking pera? Pero puno ng, yes, Marco Cruz. Kahit araw-araw tayong kumain ng noodles basta ikaw ang kasama ko. Hinawakan ni Marco ang pisngi niya at bumulong. Paano kung hindi lang noodles ang gusto ko araw-araw? Gusto ko rin halik mo at yakap mo. Loko ka talaga. Baka mapalabas si baby sa kakulitan mo. Nagyakap sila ng mahigpit. Hindi na alintana ni Andrea kung hindi man diamond-studded ang singsing niya. Para sa kanya, si Marco ang pinakamahalagang yaman. Kinabukasan, nagpasya silang bumalik sa bahay ng pamilya Montenegro para formal na hilingin ang kamay ni Andrea. Tahimik si Don Eduardo sa hapagkainan. Mahigpit ang tingin, hindi agad nagsasalita. Narinig ko, gusto mo nang pakasalan ng anak ko, Marco. Tumango si Marco. Mariing nakatingin kay Don Eduardo. Opo, sir. Mahal ko po si Andrea at gusto kong maging pamilya na kami kasama ng anak namin. Gusto ko pong humingi ng basbas ninyo. Tumingin si Don Eduardo kay Andrea. Tila may binabasa sa mukha ng anak. Sigurado ka bang itong gusto mo, Andrea? Hindi ko pinangarap na ganito ka magiging bahagi ng ibang pamilya. Isang simpleng lalaki lang. Papa, hindi simpleng lalaki si Marco. Siyang lalaking tumanggap at nagmahal sa akin ng totoo. Wala siyang pakialam kung magkano ang pera ko. Gusto ko siya at ang pamilya namin. Huminga ng malalim si Don Eduardo. Tumayo, nilapitan si Marco. Inabot nito ang kamay niya. Wala na akong magagawa. Kung ito ang nagpapasaya sa anak ko, susuportahan ko na rin. Ngunit tandaan mo, Marco, pag pinaiyak mo ang anak ko, ako mismo nga habol sa'yo. Opo, sir. Pangako ko po, walang luha kundi luha ng sayang idudulot ko kay Andrea. Tumulo ang luha ni Andrea. Hinawakan niya ang braso ni Marco. Niyakap sila ni Don Eduardo. Bagamat awkward, ramdam ni Andrea na bumibigay na rin ang ama niya. At huwag kang tatawag sa akin ng sir. Papa na lang. Napahalakhak si Andrea. Natulala naman si Marco. Papa, parang ang weird. Sanayan lang yan. Pagka-uwi nila, niyakap agad ni Marco si Andrea. Pwede na ba kitang halikan ng matagal, Mrs. Cruz to be? Isa lang, baka mahalata ni baby na mahalay ka. Naglapat ang kanilang mga labi, puno ng saya, habang hawak ni Marco ang tiyan ni Andrea. Pangako, Andrea, hindi lang asawang magiging papel ko. Pipilitin kong maging isang mabuting ama at partner. Kahit anong mangyari. Alam ko, Marco. Kaya ikaw ang pinili ko. Kayo ng baby natin. Sa isang mahigpit na yakap, ramdam nilang nagsisimula na ang isang bagong yugto ng buhay. Hindi na lang bilang nobyo at nobya, kundi bilang magiging mag-asawa at mga magulang. Hindi pa man opisyal na nakatakda ang petsa ng kasal, abala na agad si Andrea sa pagpaplano. Sa gitna ng kanyang pagbubuntis, pinilit niya maging hands-on bride at si Marco, todo suporta kahit medyo nangangapa. Sa mansyon, puno ang sala ng wedding magazines, color swatches at listahan ng mga bisita. Okay, Marco, dito tayo mag-focus. Anong kulay ng motif ang mas gusto mo? Dusty blue o sage green? Di green na lang, para presko sa mata. Sage green? Hindi basta green, mahal. May difference yon. Akala ko kulay ng dahon lang yan. Basta ikaw, oo na agad. Ganito ang buhay may asawa, marami kang matututunan. Pati pagkakaiba ng mint at emerald green. Yes, at
Kapag buntis ang asawa mo, lagi siyang tama. Ma'am, yes ma'am. Pinilit ni Andrea si Marco na sumama sa ocular ng wedding venue. Love, panglima na tong pinuntahan natin. Pare-pareho lang naman silang may puno at bulaklak. Hindi mahal. Ibang ambience. Ito, mas rustic, mas romantic, mas Instagrammable. Ang gusto ko lang naman ikaw at si baby. Kahit sa bahay lang, kasal pa rin yan. Pero sayang yung Vera Wang dress ko kung sa sala lang tayo ikakasal. Vera who? Vera Wang, designer ng mga damit pang prinsesa at akong prinsesa mo. At ikaw ang reyna ng puso ko. Kahit balot lang isuot mo, papakasalan pa rin kita. Pauwi na sila, masaya at pagod, habang paupo si Andrea sa sasakyan. Alam mo bang kahit buntis ka na, mas lalo kang naging hot sa paningin ko? Marco, tigilan mo ko. Baka mapaanak ako ng maaga. Halik lang naman eh. Di ko sinabing practice na agad. Sige na nga, pero may oras pa tayo para dyan. Ngayon, focus muna tayo sa kasal. Noted, Commander Bride. Gabi na at nasa kama na silang dalawa. Si Andrea ay naka-pillow throne na pangbuntis. Si Marco may hawak na ballpen at checklist. Okay, eto ng listahan. Venue, church, caterer, photographer, gown, suit, wedding favors, host, cake, free na pictorial. Akala ko madali lang to. Parang thesis na may kasamang iyakan. Mas mahirap pa sa thesis, Marco. Pero mas rewarding. Lalo na kung may bonus na baby na kasama. Habang pinapatay na nila ang ilaw, niyakap ni Andrea si Marco mula sa likod. Salamat ha. Kahit napapagod ka, hindi ka nagrereklamo. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil tuwing humingiti ka, kahit pagod ako parang gumagaan. Sana hanggang pagtanda ganyan ka pa rin. Hanggang sa uugod-ugod, ikaw pa rin ang pinakagusto kong kahawak kamay. Sa gabing yon, natulog silang dalawa na may ngiti sa labi. Puno ng pag-asa, pag-ibig at excitement sa kasalang malapit ng maganap. Araw ng kasal. Mainit ang sikat ng araw, pero malamig sa puso ni Andrea. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sobrang tuwa. Sa salamin ng bridal suit, tanaw niya ang sarili. Suot ang puting Vera Wang gown. Ang tiyan niya ay bahagyang kita sa fitted na disenyo at ang mga mata niya ay kumikislap. Tumunog na ang piano. Sa simbahan, lahat ay tumayo. Sa harap ng altar, si Marco ay nakasuot ng puting barong Tagalog. Nanginginig ang mga kamay pero matatag ang paningin. Sa bawat hakbang ni Andrea, parang humihinto ang mundo ni Marco. Hindi niya makita ang mga bulaklak, ang mga bisita o kahit ang simbahan. Tanging si Andrea lang. Dati pinapanood lang kita sa malayo. Ngayon paparating ka na. Para sa akin. Nang nagsimula ng seremonya, pinakamasidhing bahagi ay ang palitan ng sumpaan. Marco, mula sa unang araw na tinanggap mo kung walang tanong, doon ko nakita ang pagmamahal na hindi kayang bayaran ng pera. Pinili mo kong mahalin. Kahit alam mong magulong mundo ko. Ngayon pipiliin kitang mahalin araw-araw. Kahit may luha, kahit may gulo, kahit mahirap. Andrea, hindi ko alam kung bakit akong pinili ng isang katulad mo. Pero isa lang ang sigurado ko. Ikaw ang tahanan ko. Ikaw at ang magiging anak natin ang rason kung bakit ako lumalaban. Hindi ako perpekto. Pero buong-buo ang puso ko para sa'yo. You may now kiss the bride. At sa sandaling naglapat ang kanilang mga labi, para bang sumabog ang palakpakan ng buong mundo sa isang napakasimpleng halik na naglalaman ng pangako, paggalang at pananabik sa habang buhay. Sa reception, si Andrea ay nakaupo habang inaawit ng isang singer ang paborito nilang kanta, Ikaw, ni Yen Constantino. Si Marco masayang inaalalayan siyang kumain. Kinakausap ang mga bisita. Pinapatay ang ilaw kapag inaantok si Andrea.
Lahat ng tao ay napapansin. Hindi lang siya isang groom. Isa siyang tunay na partner. Sa kalagitnaan ng gabi, napayuko si Andrea at napangiwi. Love, okay ka lang? Parang hindi. Marco, I think this is it. This, as in now? As in baby? Yes, Marco. Bilisan mo na at baka dito ako manganak sa buffet table. Nang gabing yon, isinilang ang isang malusog na sanggol. Isang batang lalaki na may mapupungay na mata tulad ng sa kanyang ama at matapang na ngiti tulad ng sa kanyang ina. Pinangalanan nila itong Mateo Cruz Montenegro. Sa nursery, habang nakatingin si Marco sa sanggol. Mateo, anak, hindi mo pa man ako kilala, pero mahal na kita. Niyakap niya si Andrea na pagod pero lumuluha. Ngayon, pamilya na talaga tayo. Simula pa lang, pamilya na tayo. Makalipas ang ilang taon. Sa isang tahimik na bahay sa probinsya, naroon si Andrea, naka-apron, habang hinahabol ng 3 taong gulang na si Mateo ang kanyang ama na may hawak na maliit na bola. Humihiyaw ang bata sa tuwa habang hinahabol ang kanyang ama. 2 bata ang alaga ko. Lumapit si Marco, buhat na ang anak sa balikat. At ang mahal na reyna ng tahanan. Gusto mo ba ng halik? Maghugas ka muna ng kamay, pawis ka. Kahit pawis, panghabang buhay naman ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi ko man plano ang pagmamahalan namin ni Marco. Pero sa hindi inaasahang paraan, siyang naging tahanan ko. Mula sa isang simpleng kasunduan, naging tunay na pamilya. Hindi lang kami bumuo ng anak, bumuo kami ng buhay na puno ng respeto, tiwala at tunay na pag-ibig. 16 na taon ang makalipas. Isang maaliwalas na hapon sa kanilang bahay sa probinsya. Humahalimuyak ang bango ng mga bulaklak sa hardin habang sumasayaw sa hangin. Sa veranda, nakaupo si Andrea na may hawak na tasa ng tsaa. Nakatingin sa malagintong liwanag ng papalubog na araw. Si Mateo, binatilyo na. Lumabas mula sa bahay si Mateo, matangkad na at binata na. Dala-dala ang kanyang gitara. Sa kanyang muka, naroon ang matalim na mata ni Marco at ang maamong ngiti ni Andrea. Ma, pa, gusto niyo pakinggan yung kanta ko? Si Marco. Lumabas din, pawisan mula sa pag-aayos ng garden. Siyempre naman, baka pag sumikat ka, makalimutan mo kaming dalawa. Hoy Marco, baka sa press con, tanungin kung sinong una nag-break ng yelo sa inyong dalawa. I-share mo ng sperm bank story. Ma, private matter yun. Tumugtog si Mateo ng gitara. Kumanta siya ng kanta tungkol sa totoong pag-ibig na walang iniintinding estado sa buhay. Minsan dumarating ang pag-ibig, parang lihim. Walang pasabi, tulad ng bituin na nagniningning, kahit ang langit ay madilim. Hindi pera, hindi porma, hindi ganda. Ang tunay na mahalaga, ikaw at ako, magkasama. Mga liriko ng kanta ni Mateo. Pagkatapos ng kanta na paluha si Andrea, si Marco naman tinapik ang balikat ng anak. Anak, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa amin ang mama mo na dumating ka sa buhay namin. Mateo, ikaw ang himala namin. Ikaw ang batang bunga ng pagmamahalan, hindi lang basta kasunduan. Love you, ma, pa, I love you. Habang pinapanood ang anak, nagbiru si Marco. Oh, Mateo, may girlfriend ka na ba? Sabihin mo agad sa akin para ma-check kong background check ha? Papa, hindi ako si mama. Hindi ko kailangan bumili ng sperm. Grabe ka, Mateo. Habang pinapanood nilang papalubog na araw, hinawakan ni Marco ang kamay ni Andrea. Love, naaalala mo ba nung unang kita natin? Parang imposible na magkatuluyan tayo noon. Pero tinuruan mo ko na hindi pera o status ang sukatan ng pagmamahal. Tinuruan mo kong maging totoo at magmahal ng walang takot. Hinaplos ni Marco ang pisngi niya. Kahit ilang taon pa, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Wala ng sperm bank.
Wala ng kontrata. Ikaw lang. Naglapat muli ang kanilang mga labi. Banayad. Habang si Mateo umiikot sa paligid nila. Nagmamaktol. Guys, ew. PDA. May minor dito, hello? Sa kanilang bahay, puno ng halakhak, asaran at pagmamahal. Naroon ang isang pamilyang binuo, hindi sa tradisyonal na paraan, kundi sa paraan ng tadhana. Minsan ang mga bagay na hindi natin planado, sila pa palang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin. Mula sa isang pirmahan sa klinik, naging simula ito ng isang pamilya. At sa bawat bituin sa langit, lagi kong ipagpapasalamat na si Marcong pumili na mahalin ako, higit pa sa lahat. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Marco at Andrea. Magkaiba man sila ng mundo. Hindi planong pagmamahalan namin ni Marco, pero sa hindi inaasahang paraan, siyang naging tahanan ko. Mula sa isang simpleng kasinduan, naging tunay na pamilya. Hindi lang kami bumuo ng anak, bumuo kami ng buhay na puno ng respeto, tiwala at tunay na pag-ibig. Sa pag-ibig, hindi mahalaga kung gaano karami ang meron ka, kundi kung gaano handang magmahal ng tao. Muli po, maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa aking kwento. Ito po muli si Rava TV. Lubos ang pasasalamat sa inyo.